Yon mga idol, iba talaga ang epekto ng Twin Tower lineup. Sinong nakapansin sa bagong style na naman na ginawa ng Lakers na makalaban nila kanina, ang Charlotte Hornets. Malinaw nga na binago na naman ng Lakers ang kanilang starting lineup. Sa kauna-una ang pagkakataon mga kaboltok, mula sa pagiging out sa rotation, pinaglaro na nila si Christian Wood coming off the bench. Ang resulta, bumaba ang shooting percentage ng Hornets. Dahil naroon pa rin ang big man sa kanila kahit wala sa loob si Davis. Kung dati nasa starting 5 ng Lakers si Cam Reddish, dahil sa injury, kanina ipinalit ni Darvin Ham ang Japanese star na si Rui Hachimura. Ang resulta, mula sa 7 points ni Reddish ay may 17 points agad ang Lakers. Hindi naman kaila sa lahat na scorer din naman itong si Rui Hachimura at underrated pagdating sa depensa. Isa nga yan sa ikinalaki ng pagbabago ng Lakers. Hindi natin nasisigurado kung talagang may injury si Cam Reddish, dahil baka dahilan lamang yan para ibangko siya at malaman ang kalalabasan kung sakaling alisin siya sa rotation. Mga kaboltok, ang depensa nga ang isa sa nagpapanalo sa Lakers. Malaki ang nagawa nilang pagbabago sa laban na ito. Although hindi nga maganda ang naging umpisa ng Lakers, ang mahalaga ay kung papaano nila ito natapos. At dahil sa pagkakatapos sa first quarter, ang sumunod nga ay naging dominante na para sa Lakers. Mas tumindi ang depensa nila sa second at third, ganon din sa fourth quarter. Sa katunayan, hindi na nila ipinasok si AD at LBJ sa buong fourth quarter. Bagay na maganda kung gusto mong pagpahingahin ang star player mo. Kita natin dito mga kaboltok, silang 5 ang second unit na ipinasok. Hindi ganon katindi sa depensa, pero naroon pa rin ang lakas sa opensa dahil si D'Lo, Rui at si AR kapwa kayang gumawa ng sariling tira. Samantalang si Wood ay stretch big habang perimeter defender si Christie. Mga kabolto, kung isipin mo kung si Max Christie o kaya ay si D'Lo ay mapalitan pa ng elite player sa opensa at syempre sa depensa, tiyak na mas katatakutan ang second unit lineup na ito. Sa huli mga idol, balanse ang scoring ng Lakers kahit pa hindi naglaro si AD at LBJ sa fourth quarter. Mas maganda na ito dahil napakinabangan talaga ng husto ang mga role players nila. At mukhang mas maganda na si Wood na lamang ang gawing backup big man, dahil para ring hindi nawawala ang malaking lineup ng Lakers. Kaysa naman kay Jackson Hayes na ilipat na lang bilang backup ni Davis, dahil si Christian Wood ay may tira din sa labas. Kahit hindi ganon ka-elite sa depensa, naroon pa rin ang threat o pag-aalinlangan sa kalaban. At mukhang dapat ay gawing bench o role player na lamang si Cam Reddish. Pero hindi rin naman ako magtataka kung makabalik siya sa starting 5, dahil tropa ni Lebron si Reddish. May tiwala na siya dyan. Pero ngayon sa nakita natin ang resulta, kung sakaling magpalit ng pwesto, papalitan si Reddish at ibabalik sa rotation si Wood, ay tiyak na isang magandang resulta. Pero ang tanong mga kaboltok, kapag malakas na ang kalaban gaya ng Boston o Philadelphia, uubra pa kaya ang ganitong klaseng diskarte ng LA Lakers? Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe. Kung bago ka pa lamang, bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball talk.